Luhod o layas? Iyan ang huling sampal ni Carlos sa harap ng lahat. Habang ang asawang si Belen ay tahimik na nagtitiis sa loob ng 5 taon, hindi nila alam na siya ang reyna ng sarili niyang imperyo. Isang pirasong papel, isang matamis na pagngiti, at ang pagguho ng mundo ng mga mapang-api. Handa ka na bang makita ang pagbangon ng isang basag na puso? Paano mo tutubusin ang sarili mong halaga? Wala kang silbi, Belen. You are nothing but a walking debt of gratitude na kailangang pagtiisan araw-araw. Isang pabigat na walang ibang alam gawin, kundi ang maging anino sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ni Carlos ay parang mga tipak ng yelo na bumagsak sa mainit na katawan ni Belen. Malamig, matalim at nag-iiwan ng sugat na hindi nakikita ng mata. Sa mga sandaling iyon, ang tanging maririnig sa loob ng malawak na silid ay ang banayad na paghila ng sinulid sa tela. Hawak ni Belen ang paboritong asul na vest ni Carlos, ang asawang tinitingala ng mundo bilang isang matagumpay na negosyante, ngunit sa loob ng 4 na sulok ng kanilang tahanan ay isang haring walang habag. Maingat na tinatahi ni Belen ang isang butones na natanggal. Ang bawat tusok ng karayom ay tila tumatagos din sa sarili niyang balat. Ginagawa niya ito ng may pagmamahal o marahil dahil sa nakasanayang tungkulin na pilit niyang isinasalba. Ang bango ng bagong plansang damit ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Carlos. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Bakit hindi ka makasagot? Titingin ka lang ba sa tahing iyan? Pagpapatuloy ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Ang swerte mo dahil kinuha kita mula sa putikan. Kung hindi dahil sa akin, baka namamalimos na kayo ng tatay mo sa tapat ng ospital. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Belen. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dulo ng daliri nang madiin ang karayom sa kanyang laman. Isang maliit na butil ng pulang dugo ang lumitaw, mabilis na sumipsip sa maputing tela ng vest, ngunit hindi siya dumaing. Hindi niya hinayaang makita ni Carlos ang kanyang kahinaan. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na mantsa ng dugo na tila isang simbolo ng lahat ng sakripisyong ibinigay niya sa loob ng 5 taon. Ang katahimikan ni Belen ay tila lalong nagpaapoy sa galit ni Carlos. Lumapit ang lalaki, ang bigat ng kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay nagbibigay ng babala ng panganib. Hinablot niya ang vest mula sa mga kamay ni Belen, naging sanhi upang mahulog ang karayom at lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na tila isang huling hininga. "Look at this! Nadumihan mo pa ang damit ko!" Sigaw ni Carlos, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Wala ka nang ambag sa perang kinikita ko, sisirain mo pa ang gamit ko. You are truly a failure, Belen. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan kita." Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen, ang ina ni Carlos na laging may bitbit na mapanghusgang tingin. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkiskisan sa bawat galaw ay tila mga tawa ng demonyong nagdiriwang sa paghihirap ni Belen. "Ano na naman ang ginawa ng babaeng iyan, Carlos?" Tanong ng matanda, ang boses ay matinis at puno ng pait. "Sinasabi ko na sa iyo, anak, hindi mo dapat hinahayaang manatili rito ang mga taong walang pinag-aralan. Tingnan mo, kahit pagtatahi ay hindi magawa ng maayos. Baka sinadya niyang lagyan ng dugo ang vest mo para malasin ka sa meeting mo ngayon." Hindi kumibo si Belen. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng libu-libong tinik. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin na siya ang nagpapatakbo ng lahat sa bahay na ito, na siya ang dahilan kung bakit maayos ang bawat detalye ng buhay ni Carlos, habang ang lalaki ay abala sa kanyang sariling ego. Ngunit nanatili siyang pindot ang mga labi. Ang kanyang kimuhatkan, ang kanyang paningin, ay naglakbay sa sahig, kung saan ang karayom ay nakahiga, malamig at nag-iisa. Sa isip ni Belen, tila bumalik ang alaala ng kanyang ama, ang lalaking naging dahilan kung bakit siya nananatili sa impyernong ito. Ang utang na loob na kailangang bayaran ng buong buhay niya. "Linisin mo ito, Belen, at siguraduhin mong mawawala ang mantsang iyan bago ako bumalik." Utos ni Carlos bago siya tumalikod at lumabas ng silid kasunod ang kanyang ina na may pahabol pang mairitang tingin. Nang muling bumalik ang katahimikan sa silid, dahan-dahang lumuhod si Belen sa sahig. Hindi para magdasal, kundi para hanapin ang karayom na nahulog. Sa kanyang pagyuko, ang isang patak ng luha ay tuluyang kumawala, bumagsak sa sahig, at mabilis na natuyo sa lamig ng aircon.
Ngunit sa likod ng kanyang malulungkot na mata, may isang apoy na nagsisimulang magningas. Isang apoy na 4 na taon na niyang inaalagaan sa dilim. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa ilalim ng unan, isang gadget na hindi kailanman binigyang pansin ni Carlos dahil sa luma nito. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. The final asset transfer is complete, Miss Bella. The house in Tagaytay is now officially yours. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Belen habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang daliri ay wala pa sa kalahati ng sakit sa kanyang puso. Ngunit ito rin ang nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, na meron pa siyang halaga na hindi kailanman maiintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tumayo siya, hawak ang maruming vest ni Carlos. Habang tinitingnan ang mancha ng dugo, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang sumpa at pangako. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang pagiging alipin ng utang na loob bago mo mapagtanto na ang sarili mong kalayaan ay wala palang katapat na halaga? Nanatili si Belen na nakatayo sa gitna ng marangyang silid, isang aninong unti-unting nagkakaroon ng sariling liwanag. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang bagyong walang sinuman sa bahay na iyon ang handang harapin. Ang bawat kiskis ng basahan sa malamig na marmol na sahig ay tila isang kanta ng pagdurusa na paulit-ulit na naririnig sa loob ng mansyon. Nakaluhod si Belen, ang kanyang mga tuhod ay namumula na at kumikirot sa tigas ng sahig. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Sa itaas niya, nakatayo si Doña Carmen na parang isang hukom na naghihintay ng maliit na pagkakamali. Ang bango ng mamahaling floor wax ay humahalo sa amoy ng pawis ni Belen, isang amoy na para sa matandang babae ay amoy ng isang taong alipin. Huwag mong dahan-dahanin ang pagpunas, Belen. You're so slow. Kaya ka siguro hindi asenso-asenso dahil pati paglilinis ay parang pagong ang kilos mo. Ang tinig ni Doña Carmen ay matalas pa sa kutsilyo, humihiwa sa katahimikan ng hapon. Siguraduhin mong kikinang iyan na parang salamin. Gusto kong makita ang sarili kong mukha sa sahig na iyan kapag tapos ka na. Napapikit ng mariin si Belen. Ramdam niya ang init ng lagnat na nananalaytay sa kanyang mga ugat, isang pagod na nagmumula sa puyat at kulang na pagkain. Ngunit tuwing tatangkaing magpahinga ng kanyang katawan, ang mukha ng kanyang ama na nakahiga sa hospital bed ang lumilitaw sa kanyang balat. Ang bawat patak ng pawis na bumabagsak mula sa kanyang noo ay tila isang bayad sa utang na hindi kailanman natatapos. I'm sorry, ma. Malapit na po akong matapos. Mahinahon niyang sagot, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig sa panghihina. Don't call me ma. Hindi tayo magkadugo. You are just my son's wife because of a transaction. Pagtatama ng matanda sabay sadyang tinalikuran ang basong may lamang juice, naging sanhi upang tumapon ang malagkit na likido sa bahaging kapupunas lang ni Belen. Ang tunog ng pagbagsak ng mga patak ng juice sa marmol ay tila isang pang-uuyam. Oops, mukhang may nalimutan kang spot. Ulitin mo lahat mula sa dulo. Walang imik na bumalik si Belen sa pagluhod. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa tubig at sabon, ang mga kuko ay tila mamatay-matay na sa hapdi, ngunit pinanatili niya ang kanyang dignidad sa loob ng kanyang katahimikan. Hindi alam ni Doña Carmen na sa bawat pagluhod ni Belen, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon na ito na ang huling taon na siya ay yuyukod sa pamilyang ito. Nang sumapit ang malalim na gabi, at ang lahat ay himbing na sa kani-kanilang mararangyang silid, dahan-dahang bumangon si Belen. Sa dilim ng pasilyo, siya ay parang isang multong naglalakad, nang walang tunog. Iniwasan niya ang bawat bahagi ng sahig na alam niyang lilikha ng ingay sa kanyang paghakbang. Narating niya ang maliit na bodega sa dulo ng kusina, isang silid na puno ng mga lumang gamit at alikabok, ang tanging lugar na hindi kailanman pinapasok ni Carlos o ng kanyang ina. Pagpasok niya, dahan-dahan niyang nirelisa ang trangka ng pinto. Ang tanging liwanag na bumungad sa kanya ay ang mula sa isang maliit na bintana kung saan sumisilip ang buwan. Inilabas niya ang isang makintab at manipis na laptop mula sa loob ng isang lumang kahon ng sapatos. Sa sandaling bumukas ang screen, ang liwanag nito ay nagbigay ng bagong buhay sa pagod na mukha ni Belen. Dito, sa loob ng madilim na bodegang ito, hindi siya ang aliping si Belen. Dito, siya ay si Bella, ang utak sa likod ng BH Designs. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay nanginginig sa paghawak ng basahan, ngayon ay mabilis at bihasa na sumasayaw sa keyboard.
Ang bawat click ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Binuksan niya ang kanyang dashboard at bumungad sa kanya ang libu-libong dolyar na halaga ng mga bagong order. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binabasa ang mga papuri mula sa mga kliyente sa Paris at New York. Your designs have soul, Miss Bella. They speak of strength and resilience. Saad ng isang email. Kung alam lang nila na ang mga disenyo ng gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay ginawa sa gitna ng mga sirang upuan at amoy ng naphthalene balls. Dahan-dahan niyang hinaplos ang screen. Ang perang naipon niya ay higit pa sa sapat para bayaran ang lahat ng nagastos ni Carlos sa kanyang ama, kasama na ang interes. Ngunit alam ni Belen na ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa tamang panahon. Isang pagkakamali lang at kukunin ni Carlos ang lahat ng ito sa kanya sa ngalan ng batas ng kasal. Biglang natigilan si Belen. Ang kanyang pandinig ay naging matalas nang marinig niya ang marahang paghakbang sa labas ng pinto. Ang tunog ng tsinelas na kumikiskis sa sahig ay palapit ng palapit. Mabilis niyang itinago ang laptop sa ilalim ng isang sako ng bigas at pinatay ang maliit na lampara. Nanikip ang kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabanta sa katahimikan. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang gumalaw. Ang tunog ng susi na pilit na ipinapasok sa butas ay nagpalamig sa buong katawan ni Belen. Alam niyang tanging si Doña Carmen lang ang may hawak ng duplicate na susi ng bawat silid sa bahay na ito. Belen, alam kong nandyan ka sa loob. Anong ginagawa mo sa dilim? Ang boses ng matanda ay puno ng hinala, tila isang ahas na naghihintay na sumunggab sa kanyang biktima. Nanatiling hindi humihinga si Belen sa likod ng mga kahon, habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Nagpapasok ng isang guhit ng liwanag na unti-unting lumalapit sa kanyang pinagtataguan. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga sikreto mo, Belen? Ang dilim ng silid na ito ay hindi sapat para itago ang baho ng isang taong may balak na masama. Ang boses ni Doña Carmen ay parang isang matalim na kuko na kumakalmot sa pintuan ng bodega. Sa loob, ang bawat hibla ng boses ng matanda ay nagpapatayo ng balahibo ni Belen. Dahan-dahang binitawan ni Belen ang sako ng bigas na nagtatago sa kanyang laptop. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa puntong sumasakit na ang kanyang dibdib, habang ang guhit ng liwanag mula sa pasilyo ay unti-unting lumalawak sa sahig. Nang tuluyang bumukas ang pinto, tumayo si Belen mula sa madilim na sulok. Hawak ang isang lumang bote ng lason sa daga na matagal na niyang nakita sa gilid. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emotion, isang maskara na 4 na taon na niyang ginagawa. Ma, naghahanap lang po ako ng lason. Marami na po kasing dumi ng daga sa ilalim ng lababo, baka makasira sa mga gamit ninyo, mahinahong saad ni Belen. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Tiningnan siya ni Doña Carmen mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagdududa. Inagaw nito ang bote mula sa kamay ni Belen at binasa ang label sa ilalim ng liwanag ng pasilyo. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila, isang katahimikan na punong-puno ng mga hindi sinasabing paratang. Siguraduhin mo lang dahil kapag nalaman kong may iba kang ginagawa rito, hindi lang ikaw ang palalayasin ko. Isasama ko ang matanda mong ama na hanggang ngayon ay pinapakain pa rin namin. Banta ng matanda bago ibinalik ang bote at marahas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Belen sa dilim. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Ang bawat salita ni Doña Carmen tungkol sa kanyang ama ay tila isang latay ng latigo sa kanyang likod. Tila bumalik ang kanyang alaala 5 taon na ang nakalilipas. Ang gabing basa ng ulan, ang tunog ng nagtitilyang gulong ng sasakyan, at ang dugong dahan-dahang umaagos mula sa ulo ng kanyang ama sa kalsada. Noon dumating si Carlos. Siya ang bayaning nagbayad ng 5 milyong piso para sa operasyon at pagpapagaling ng kanyang ama. Noong gabing iyon, akala ni Belen ay isang anghel ang dumating, ngunit hindi niya alam na ang perang iyon ay ang presyo ng kanyang kaluluwa. Ang utang na loob na iyon ang naging rehas ng kanyang kulungan. Ang tanikala na nagtali sa kanya sa isang lalaking ang tanging mahal ay ang sariling kapangyarihan. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, nagpaalam si Belen na pupunta sa palengke. Ngunit imbes na sa tindahan ng gulay, naglakad siya patungo sa isang maliit at lumang cafe sa dulo ng bayan, malayo sa mga mata ng mga kakilala ni Carlos.
Doon, naghihintay ang isang babaeng may maamong mukha, ngunit may mga matang puno ng karunungan, si Tita Aida. Ang init ng kape na inihain sa harap ni Belen ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanlalamig na pakiramdam. Hinawakan ni Tita Aida ang kamay ni Belen, ang mga palad nito ay mainit at puno ng pagkalinga. Isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Belen sa loob ng mansyon. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin, Belen, bulong ni Tita Aida habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang BH Designs ang napili para sa Grand Exhibition sa Manila sa susunod na buwan. If you sign this, you will have enough money to pay Carlos back with interest. Magiging malaya ka na, anak. Tiningnan ni Belen ang kontrata. Ang kanyang pangalan bilang Bella ay nakasulat doon ng may malalaking titik. Isang luha ang pumatak sa papel. Mabilis na pinunasan ni Belen ang kanyang pisngi. Ang bawat pirma niya sa dokumentong iyon ay tila isang suntok sa pader na nakapaligid sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, tita. Wika ni Belen, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ang talento mo ang nagligtas sa iyo, Belen. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ng loob na tumayo sa sarili mong mga paa, sagot ni Tita Aida. Ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ni Belen. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang mabigat na atmosfera. Nakita niya si Carlos na nakaupo sa sala, ang mga papel sa kanyang harap ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala. Ang bawat paghinga ng lalaki ay mabigat. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga kamay sa lamesa ay nagpapakita ng kanyang nararamdamang stress. Tumingin si Carlos kay Belen, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay may halong despresyon. Ngunit ang despresyong iyon ay hindi nagmula sa pag-ibig, kundi sa panganib na mawala ang kanyang kinalalagyan sa mundo. Belen, kimari ka, utos ni Carlos, ang kanyang boses ay paos. May problema ang kumpanya, kailangan ko ng malaking halaga para maisalba ang mga shares ko. At ikaw lang ang may access sa lumang lupain ng pamilya mo na iniwan ng lolo mo. Nanlamig ang buong katawan ni Belen. Ang lupaing iyon ang tanging alaala ng kanyang pamilya, ang huling bagay na pag-aari niya na hindi pa nakukuha ni Carlos. Isang mapait na katotohanan ang lumitaw sa kanyang isipan. Pagkatapos siyang gamitin bilang alipin, ngayon ay nais naman siyang pigaan ni Carlos hanggang sa wala nang matira sa kanyang pagkatao. Nanatiling nakatayo si Belen sa harap ng asawa, ang kanyang kamay sa loob ng bulsa, ay mahigpit na nakahawak sa bagong kontrata. Isang bagong laban ang magsisimula. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang luhod na Belen na kilala nila. Pirma mo lang ang kailangan ko, Belen. Huwag mong isiping may halaga ang lupaing iyon kung wala ako. Ang lupa ay lupa lang, pero ang perang kikitain natin doon ang magliligtas sa atin sa kahihiyan. Ang boses ni Carlos ay tila isang maugong na hangin na nagdadala ng babala ng bagyo. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang mga dokumento para sa paglilipat ng titulo ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa pag-ibig, kundi sa gutom para sa pera. Sa kabilang banda, si Belen ay nananatiling nakatungo. Ang kanyang mga kamay ay nakasalikop sa kanyang harap, tila isang tupa na handang isakripisyo. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang bawat salita ni Carlos ay tinatala niya bilang isa pang dahilan upang tuluyan na itong iwan. Pag-iisipan ko po, Carlos. Alam mo namang yun na lang ang natitirang alaala ng mga ninuno ko. Mahinahon niyang sagot, isang sagot na alam niyang magbibigay sa kanya ng kaunti pang oras. Pag-iisipan, wala ka nang dapat isipin. May mga bisita tayong darating mamayang gabi. Mga investors na kailangan nating mapahanga. Siguraduhin mong masarap ang lulutuin mo at huwag kang magpapakita sa harap nila na ganyan ang hitsura mo. Parang katulong na namatayan ng pusa. May ritang utos ni Carlos bago marahas na inilapag ang mga papel sa lamesa. Nang makaalis si Carlos, dahan-dahang itinaas ni Belen ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot, kundi ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang ang kumpanya ni Carlos ay unti-unti nang lumulubog, at ang lupaing iyon, ang huling barahan ng lalaki. Ngunit hindi niya hahayaang maging abuloy ang kanyang pamana sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang maliitin siya. Pagsapit ng hapon, ang kusina ng mansyon ay naging isang pok ng digmaan. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay humahalo sa init ng kalan. Habang abala si Belen sa paghahanda ng mamahaling paella at roast beef, isang maliit na bagay ang nakatago sa ilalim ng kanyang makapal na buhok.
isang Bluetooth headset na kulay balat. Yes, Tita Aida. Tell the supplier that the silk must be ivory, not white. The bride is very particular with the shade. Bulong ni Belen habang maingat na hinahalo ang sarsa. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng awtoridad, malayo sa boses ng sunod-sunurang asawa. The contract in Singapore is almost done, Bella. They are asking for a final meeting tomorrow via Zoom, sagot ni Tita Aida sa kabilang linya. Ang tunog ng boses nito ay nagbibigay ng lakas kay Belen sa gitna ng pagod. I'll manage. Schedule it at 2:00 ng madaling araw. Iyon lang ang oras na sigurado akong tulog na sila, tugon ni Belen. Bigla siyang natigil nang marinig niya ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa sahig ng kusina. Mabilis niyang pinindot ang mute button at nagkunwaring abala sa paghiwa ng mga gulay. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang paligid. Siguraduhin mong hindi sunog ang iluluto mo, Belen. Ang mga bisitang darating ay mga taong may mataas na antas sa lipunan. Hindi sila sanay sa pagkaing probinsya na madalas mong gawin. Opo, ma, masusunod po, sagot ni Belen nang hindi tumitingin. At bakit parang kinakausap mo ang sarili mo kanina? May naririnig akong bumubulong. Hinala ng matanda, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang lumalapit kay Belen. Ang bawat hakbang nito ay tila isang banta ng pagkabunyag. Nagdarasal lang po ako na sana ay magustuhan nila ang luto ko, mabilis na palusot ni Belen, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang magsimula ang hapunan, ang mansyon ay napuno ng tawanan at tunog ng mga kubyertos na nagtatamaan. Sa gitna ng mahabang lamesa, si Carlos ay parang isang hari, nagkukwento tungkol sa kanyang mga peking tagumpay. Si Belen naman ay nananatiling nasa gilid, nagsisilbi ng alak at nagpapalit ng mga pinggan, tila isang aninong walang boses. My wife is a very simple woman, pagmamayabang ni Carlos sa kanyang mga bisita habang tumatawa. She's from the province, you know. Walang alam sa business, pero magaling sa kusina. That's all a man needs, right? Ang mga bisita ay nagtawanan, isang tunog na para kay Belen ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang pandinig. Ngunit sa ilalim ng kanyang buhok, narinig niya ang boses ng kanyang assistant sa headset. Miss Bella, we just received a 5 million peso deposit for the Manila Gala. Congratulations! Isang lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Belen habang nilalagyan ng alak ang baso ni Carlos. Ang lalaking ito ay pinagtatawanan siya sa harap ng mundo, habang hindi nito alam na ang asawang tinatawag niyang walang alam ay kumita na ng milyon-milyon sa loob lamang ng isang oras. Matapos ang hapunan, pumasok si Carlos sa kusina upang kumuha ng tubig. Nakita niya si Belen na nakaharap sa bintana, tila may malalim na iniisip. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila may dalang kakaibang bigat. Belen, sigaw ni Carlos. Bakit hindi mo sinasagot ang tinatanong ko? Kanina pa ako nagsasalita tungkol sa titulo ng lupa. Lumingon si Belen, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya agad yumuko. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa mga mata ni Carlos. Isang tingin na hindi pa nakikita ng lalaki sa loob ng 5 taon. May sinasabi ka, Carlos? Tanong ni Belen. Ang kanyang boses ay malamig at walang kahit anong bakas ng takot. Natigilan si Carlos. Ang pagkagulat ay rumihistro sa kanyang mukha nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin niya ang isang maliit na asul na ilaw na kumikislap sa ilalim ng buhok ni Belen. Ano yan? Tanong ni Carlos habang mabilis na lumapit at hinablot ang buhok ni Belen. Inilalantad ang Bluetooth headset na kanina pa gamit ng babae. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila tumigil. Ang tunog ng mabigat na paghinga ni Carlos ay nagpuno sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Hawak ni Carlos ang headset, ang kanyang mukha ay unti-unting napuno ng matinding galit at hinala. Sino ang kausap mo, Belen? Sino ang kausap mo sa gitna ng gabi? Sino ang kausap mo, Belen? Huwag mo akong gawing gago. Kanina ka pa bumubulong dito habang nagluluto. May lalaki ka ba? Ang boses ni Carlos ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng maliit na kusina. Ang kanyang pagkakahawak sa headset ay napakahigpit, sapat na upang bumaon ang plastik sa kanyang palad. Si Belen ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ngunit sa likod ng kanyang takot, mabilis na nagtrabaho ang kanyang isipan. Iyan po ang monitor para kay tatay. Mahinahong sagot ni Belen, habang ang kanyang mga mata
ay pilit na pinatitigas. Binigyan ako ng nurse ng luma nilang headset para marinig ko agad kung sakaling kailanganin ni tatay ang tulong ko sa gabi. Alam ninyo namang mahina na ang pandinig ko kapag malalim ang tulog. Tiningnan ni Carlos ang asul na ilaw na kumikislap sa headset. Pagkatapos ay muling tumingin kay Belen nang may matinding paghamak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng pang-uyam. Talaga? Ang drama mo rin, Belen? Pati ba naman sa pagluluto, ang iniisip mo ay ang matanda mong tatay na pabigat lang sa atin? Bulyaw ni Carlos. Sa isang mabilis na galaw, binitawan niya ang headset sa sahig at marahas itong tinapakan. Ang tunog ng pagkadurog ng plastic ay umaling-awngaw sa katahimikan ng kusina. Tila ang bawat piraso nito ay sumisimbolo sa pagtrato ni Carlos sa damdamin ni Belen. Wala kang pakinabang sa gadget na ito. Magtrabaho ka na lang at huwag puro arte. Pahabol ni Carlos bago siya lumabas ng kusina, iniwan si Belen na nakatingin sa mga durog na bahagi ng kanyang tanging koneksyon sa kanyang pangarap. Dahan-dahang lumuhod si Belen at pinulot ang mga piraso. Hindi siya umiyak. Sa halip naramdaman niya ang isang malamig na kapayapaan. Sa loob ng kanyang puso, mas mabuting isipin ni Carlos na siya ay isang desperadong anak kaysa malaman nito na siya ay isang matagumpay na negosyante. Kinabukasan, gamit ang dahilan na kailangang dalhin ang kanyang ama sa isang espesyal na check-up, dinala ni Belen ang matanda sa isang malayo at tahimik na subdivision sa Tagaytay. Ang amoy ng sariwang hangin at ang huni ng mga ibon ay tila isang yakap mula sa langit. Ang kanyang ama, si Tatay Juan, ay nakaupo sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka habang dahan-dahan silang pumasok sa isang maganda at bagong bahay. Saan tayo, anak? Bakit napakaganda rito? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay paos at puno ng kaba. Bahay natin ito, Tay. Bulong ni Belen habang hinahaplos ang balikat ng ama. Ang bawat salita ay tila isang awit ng tagumpay. Hindi na tayo kailangang makipagsiksikan sa bodega. May sarili na tayong hardin at dito wala nang sisigaw sa inyo. Ang mga mata ni Tatay Juan ay napuno ng luha. Ang kanyang nangangatog na kamay ay hinawakan ng kamay ni Belen. Ang balat nito ay magaspang, ngunit puno ng init. Saan galing ang pera, Belen? Baka mapahamak ka sa ginagawa mo. Huwag kayong mag-alala, Tay. Malinis ang perang ito. Pinaghirapan ko ito sa bawat gabing hindi ako natutulog. Sagot ni Belen. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangiinsulto ni Doña Carmen, at ang lahat ng pagmamaliit ni Carlos, ay tila naglaho. Ito ang bunga ng kanyang pagtitiis. Ngunit ang langit ay mabilis na nagdilim pagbalik nila sa mansyon sa Maynila. Pagpasok pa lang ni Belen sa pinto, sinalubong na siya ng isang malakas na sampal na nagpadilim sa kanyang paningin. Ang tunog ng palad ni Doña Carmen na tumama sa kanyang pisngi ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang ulo. Magnanakaw, sigaw ng matanda, ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Nawawala ang paborito kong kwintas na brilyante. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kaninang umaga bago ka umalis kasama ang matandang iyan. Wala po akong kinuha, ma, depensa ni Belen habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa kanyang bibig. Huwag kang magsinungaling, nakita kita kanina na parang may itinatago sa bag mo. Sausaw ni Carlos na kadarating lang din. Kaya pala ang lakas ng loob mong magdala ng tatay mo sa kung saan-saan dahil nagnanakaw ka na sa amin? Bago pa makapagsalita si Belen, marahas na hinablot ni Carlos ang kanyang bag at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Ang mga gamit ni Belen, isang lumang pitaka, gamot ng kanyang tatay, at mga sketch ng kanyang disenyo ay kumalat sa sahig. Ngunit sa gitna ng mga gamit na iyon, may isang kumikinang na bagay ang lumitaw, ang kwintas ni Doña Carmen. Nanlaki ang mga mata ni Belen. Alam niyang itinanim ang alahas na iyon upang siya ay idiin. Tumingin siya kay Doña Carmen at nakita ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ng matanda. Ayan, kitang-kita ng lahat, sigaw ni Doña Carmen. Dapat sa iyo ay mabulok sa kulungan, kasama ang tatay mong inutil. Marahas na hinawakan ni Carlos ang braso ni Belen, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng babae. Dahil sa ginawa mo, Belen, kukunin ko ang lahat ng natitirang dignidad mo. Pumasok ka sa loob at huwag kang lalabas hanggat hindi mo nililinisan ang bawat sulok ng bahay na ito gamit ang sarili mong buhok. Sa gitna ng kahihiyan at sakit, isang tanong ang lumitaw sa isipan ni Belen habang nakatingin sa kanyang ama na nanginginig sa takot sa gilid.
Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ang iyong pagkatao bago mo gamitin ang iyong itinatagong kapangyarihan upang wasakin sila? Nanatili si Belen na nakayuko. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng tabing na iyon, ang kanyang mga mata ay hindi na lumuluha. Sila ay nagniningas na parang mga baga sa gitna ng kadiliman. Ang pamamaga ng pisngi ni Belen ay unti-unti nang humuhupa. Ngunit ang kirot sa kanyang kalooban ay tila isang sugat na ayaw maghilom. Hawak ang isang malambot na tela, maingat niyang pinupunasan ang bawat piraso ng kristal sa malaking chandelier sa sala. Ang bawat kislap ng liwanag na tumatama sa kanyang mga mata ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na pilit niyang itinatago sa ilalim ng mga basahan at dumi ng mansyon. Siguraduhin mong walang kahit isang bahid ng alikabok ang bawat kristal na yan, Belen. Muling narinig ang matinis na boses ni Doña Carmen mula sa ibaba. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong sofa, tinitingnan ang kanyang mga kuko, na tila ba ang pagpapahirap sa kanyang manugang ang tanging libangan niya sa buhay. Gusto kong maging perpekto ang gabi ng aking anniversary. Hindi pwedeng mapahiya ang pamilya natin sa mga bisitang darating. Hindi sumagot si Belen. Nasanay na siya sa pagiging anino. Ang kanyang atensyon ay natuon sa tunog ng sapatos ni Carlos na mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ng asawa ay may dalang enerhiya ng tagumpay, isang bagay na bihirang mangyari sa mga nakaraang buwan dahil sa unti-unting pagbagsak ng kanyang mga negosyo. "Ma, you won't believe this!" Sigaw ni Carlos, ang kanyang muka ay puno ng tuwa. "Nakuha ko na sila, ang BH Designs ang mag-oorganisa ng party mo. Ang mailap at sikat na Bella ay pumayag na hawakan ang event natin." Bahagyang natigilan si Belen sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa kristal. Ngunit ang isang maliit na ngiti na hindi nakikita ng sinuman ay sumilay sa kanyang mga labi. "Talaga, anak?" Tanong ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Ang balita ko ay napakamahal maningil ng BH Designs at piling-pili lang ang mga kliyente nila. Paano mo sila napapayag?" "I paid double, ma. Lahat ay gagawin ko para sa'yo." Pagmamayabang ni Carlos. Sinabi ng manager nila na naging interesado raw ang may-ari na si Bella sa profile ng ating pamilya. Siguro ay narinig nila ang katanyagan ng ating apelyido. Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa lalamunan ni Belen. Narinig niya ang bawat salita ng kanyang asawa habang ang kanyang isipan ay lumilipad sa tawag nila ni Tita Ada kaninang umaga. Siya mismo ang nag-utos na doblehin ang presyo. Siya mismo ang nag-utos na pilitin si Carlos na magbayad ng cash at upfront. Ang perang ipinagmamalaki ni Carlos ay babalik din sa bulsa ni Belen, isang matamis na hustisya na unti-unting nabubuo. "But Carlos," dugtong ni Doña Carmen, "sapat pa ba ang budget natin? Akala ko ba ay may problema ang kumpanya?" "Huwag mo nang isipin yun, ma," sagot ni Carlos, bagaman bakas ang kaunting kaba sa kanyang boses. "Ang mahalaga ay ang tingin ng mga tao sa atin. Kapag nalaman nilang BH Designs ang gumawa ng party mo, lahat ng investors ay muling magtitiwala sa akin. It's a strategic move." Bumaba si Belen mula sa hagdan, bitbit ang balde at mga gamit sa paglilinis. Nilampasan niya ang mag-ina na tila ba wala siyang naririnig. Ngunit bago siya tuluyang makapasok sa kusina, tinawag siya ni Carlos. "Belen, simula bukas, darating ang mga tauhan ng BH Designs para sa ocular inspection. Gusto kong sumunod ka sa lahat ng iuutos nila. Sila ang mga eksperto, kaya huwag mong pairalin ang pagiging probinsyana mo. Kung kailangan nilang magpabago ng ayos ng bahay, gawin mo agad ng walang reklamo, maliwanag." "Opo, Carlos," mahinahon niyang sagot. Sa loob ng kanyang silid sa gabi, kinuha ni Belen ang kanyang tablet. Isang email mula sa kanyang kumpanya ang bumungad sa kanya, naglalaman ng mga requirements para sa event ni Doña Carmen. Binasa niya ang bawat detalye. Ang mga bulaklak na kailangang i-import mula sa Holland, ang mga crystal na decoration at ang mga mamahaling putahe na ihahain. Habang binabasa ang listahan, napansin niya ang isang kahilingan mula kay Carlos para sa isang espesyal na regalo para sa kanyang ina, isang alahas na nagkakahalaga ng ₱250,000. Sa kabilang banda, naisip ni Belen ang kanyang ama na nasa kabilang kwarto. Kaninang hapon, humihingi ang nurse ng pambili ng bitamina at gamot para sa ubo ng matanda. Ngunit sinigawan lamang ito ni Carlos at sinabing, sayang lang ang pera sa taong hindi nagagaling. Ang kaibahan ng pagtrato ni Carlos sa kanyang sariling ina at sa biyenan na nagbigay sa kanya ng tapat na asawa
ay tila isang apoy na lalong nagpaalab sa puot sa puso ni Belen. Dahan-dahan niyang itinype ang kanyang tugon sa manager ng BH Designs. Increase the lighting requirements. Use the most expensive chandelier rental. And tell the client that the theme requires a complete overhaul of the garden landscape. No discounts. Pinindot ni Belen ang send ng may halong pait at determinasyon. Ang bawat pisong ilalabas ni Carlos para sa palabas na ito ay magiging bawat pisong gagamitin ni Belen para sa tuluyang paglayas at pagpapagamot sa kanyang ama. Habang nakatingin sa labas ng bintana, pinanood ni Belen ang sayaw ng mga dahon sa hangin. Ang mansyong ito ay tila isang magandang kulungan, ngunit hindi alam ng mga gwardya at ng mga hari nito na ang susi ay nasa kamay na ng kanilang alipin. Ang maskara ng tagumpay ni Carlos ay dahan-dahang mabibitak. At sa gabi ng party, ang katotohanan ang magiging pinakamahal na decoration sa lahat. Naramdaman ni Belen ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito takot, kundi ang excitement ng isang taong alam na ang katapusan ng kanyang paghihirap ay malapit na. Ang bawat pagmamaliit ni Carlos sa kanya bilang walang alam ay siyang magiging sandata niya upang pabagsakin ang mapagmataas na kaharian nito. Konting tiis na lang, Tay, bulong niya sa dilim, habang ang tunog ng mabigat na paghinga ng kanyang ama sa kabilang kwarto ay tila isang paalala na ang oras ay hindi na dapat pang sayangin. Saan ka nang galing, Belen? Huwag mong sabihing sa palengke ka na naman galing dahil 2 oras na ang nakalilipas mula nang umalis ang mga katulong para mamili. Don't lie to me, or I will make your life a living hell more than it already is. Ang boses ni Carlos ay tila isang malat na kalansing ng kadena sa loob ng madilim na sala. Nakaupo siya sa kanyang malaking armchair. Ang anino ng kanyang katawan ay tila isang dambuhalang nagbabanta. Pagpasok pa lang ni Belen sa pinto, naramdaman na niya ang bigat ng presensya ng asawa. Ang kanyang mga kamay na may bitbit na ilang pirasong prutas ay nanginginig, hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa pagod at sa takot, na baka tuluyan ng sumabog ang kanyang itinatagong mundo. Marami lang pong tao, Carlos, at dumaan pa ako sa butika para itanong ang presyo ng bagong gamot ni tatay. Mahinahong sagot ni Belen habang pilit na iniiwas ang tingin sa mapanuring mata ng asawa. Gamot na naman? Hindi ba't kakabili mo lang nung 1 linggo? Ginagawa mo akong bangko, Belen. Isang bangko na walang ibang ginagawa kundi maglabas ng pera para sa isang taong wala namang silbi sa bahay na ito. Bulyaw ni Carlos habang marahas na tumatayo. Ngunit bago pa makasagot si Belen, isang tunog ng mabigat na pagbagsak ang nanggaling sa silid ng kanyang ama. Ang bawat tibok ng puso ni Belen ay tila tumigil. Hindi na niya hinintay ang susunod na sasabihin ni Carlos. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto ni Tatay Juan. Doon, nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa sahig, nanginginig ang buong katawan at pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel at ang kanyang mga labi ay unti-unti nang nagiging asul. Tay! Tatay, gumising kayo! Sigaw ni Belen, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Carlos, tulungan mo ako! Kailangan nating dalhin si tatay sa ospital. Ngayon na! Pumasok si Carlos sa kwarto, ngunit nanatili siyang nakatayo sa may pinto, nakahalukip-kip at may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang matanda na tila ba isa lamang itong basag na kagamitan na nakaharang sa kanyang daan. Hayaan mo siya, Belen. Baka nag-iinarte lang iyan para makakuha ng atensyon. Wala akong balak gumastos ng daan-daang libo para sa isang emergency room sa gabing ito. Tumawag ka na lang ng public ambulance kung darating sila, malamig na saad ni Carlos. Carlos, mamamatay siya. Parang awa mo na, gamitin natin ang sasakyan mo. Pagmamakaawa ni Belen, ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. No, ang sasakyan ko ay bagong linis at ayaw kong madumihan ng suka o kung ano pa mang lumabas sa bibig ng tatay mo. If he's meant to go, he's meant to go. Matanda na siya, Belen. Tanggapin mo na lang. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Belen ang isang matinding pag-vibrate sa loob ng kanyang puso. Hindi ito takot, kundi isang nagngingit-ngit na galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tiningnan niya si Carlos nang may matinding pagkamuhi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumalikod. Hindi niya tinawagan ang siyam isa-isa. Tinawagan niya ang hotline ng BH Designs VIP Concierge. This is Bella, bulong niya sa telepono. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at puno ng awtoridad, malayo sa nagmamakaawang asawa kanina.
I need a private medical evacuation team at my current location. High priority, heart attack. Bring the best cardiologist. Charge everything to my personal black card, now. Hindi narinig ni Carlos ang buong usapan dahil sa bilis at hina ng boses ni Belen. Akala niya ay tumatawag lang ito sa mga pampublikong ahensya. Ngunit pagkalipas lamang ng 10 minuto, ang tunog ng mabilis na pagdating ng isang modernong ambulansya ay bumasag sa katahimikan ng subdivision. Isang team ng mga doktor at nurse na naka-uniforme ng pang-VIP ang pumasok sa loob ng mansyon, bitbit ang mga kagamitang pang-high-end. Gulat na gulat si Carlos. Sino ang tumawag sa inyo? This is a private residence. At saan galing ang team na ito? Ang mahal ng serbisyong ito. Ang lead doctor ay tumingin kay Carlos ng may pagtataka. Sir, we are from the BH Designs Medical Response Partner. We were told that one of their most valued clients is staying here and needs immediate assistance. Everything is prepaid as part of their event management insurance policy. Natigilan si Carlos. BH Designs, ang kumpanyang kinuha ko para sa party ni Ma? May ganito silang serbisyo? Isang malaking ngiti ang biglang gumuhit sa kanyang mukha. Ah, yes, of course. I am their top client. Talagang napakahusay ng BH Designs, pati ang tatay ng asawa ko ay inaalagaan nila dahil sa akin. Habang pinapanood ni Belen ang mga doktor na inililipat ang kanyang ama sa stretcher, naramdaman niya ang matinding pandidiri sa asawa. Ginamit pa ni Carlos ang pagkakataong iyon upang magmalaki. Hindi alam na ang asawang inaabuso niya ang tunay na nagligtas sa buhay ng matanda. Dinala si Tatay Juan sa pinakamahal na pribadong ospital sa bansa. Doon inasikaso siya sa isang suite na tila isang kwarto sa isang 5 bituin na hotel. Nanatili si Belen sa tabi ng kanyang ama, habang si Carlos ay abala sa pakikipag-usap sa mga nurse. Ipinagmamalaki na siya ang nagbayad ng lahat ng yon. Nang makatulog si Tatay Juan, lumabas si Belen sa hallway upang kumuha ng tubig. Ngunit bago siya makabalik, nakita niya si Carlos na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ang kanyang cellphone at may kausap na mukhang seryoso. Ang mukha ni Carlos ay unti-unting napalitan ng pagkalito at hinala. Mabilis na nagtago si Belen sa likod ng isang poste. Narinig niya ang boses ni Carlos na tila nanginginig sa galit. Anong ibig mong sabihin? I checked the BH Designs contract again, and there is no mention of a free medical emergency service for clients. And I just called their office. They said they didn't send any ambulance tonight, unless it was ordered by the owner herself. Nanlamig ang buong katawan ni Belen. Ang kanyang pagkakamali sa pag-order ng tulong sa ilalim ng kanyang pangalan ay dahan-dahan nang bumabalik sa kanya. Sino ang nagpadala ng ambulansyang iyon, Belen? Isang boses ang biglang bumulong sa likod niya. Hindi si Carlos, kundi isang estrangherong lalaki na may hawak na camera ang kumuha ng litrato sa kanya habang kausap ang VIP medical team kanina. Magkano ang halaga ng lihim mo, Bella? O baka mas gusto mong si Carlos mismo ang magbayad sa akin para sa mga larawang ito? Ang bulong na iyon ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Belen. Sa loob ng madilim na hallway ng ospital, ang lalaking may hawak ng camera ay nakangisi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Si Belen ay nanatiling nakatayo sa tabi ng pintuan ng kwarto ng kanyang ama. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa nanlalamig na kamay ni Tatay Juan, habang ang kabilang kamay ay dahan-dahang nagkukubli sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman ni Belen ang mabilis na pagtuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang pader na bato. Ang takot na mabunyag ang kanyang sikreto ay hinaluan ng matinding galit, galit sa isang mundong laging gustong pagsamantalahan ang kanyang bawat kilos. Anong gusto mo? Matigas na tanong ni Belen. Ang kanyang boses ay walang kahit anong bakas ng pagmamakaawa. 2 milyong piso, Bella. Isang maliit na halaga para sa isang sikat na designer na gaya mo. Sagot ng lalaki habang ipinapakita sa screen ng camera ang larawan ni Belen na nag-uutos sa VIP medical team. Bibigyan kita hanggang bukas, sa gabi ng anniversary party. Kapag wala ang pera, asahan mong buong mundo ang makakaalam kung sino ang tunay na Bella, lalo na ang asawa mong si Carlos. Tumalikod ang lalaki at dahan-dahang naglakad paalis. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Belen. Napasandal si Belen sa pader, ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa panghihina. Ngunit bago pa siya tuluyang bumigay,
Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-text kay Tita Ada. "We have a problem, someone saw me. Find out who he is and clean it up. I won't let a vulture ruin 5 years of preparation." Pagbalik niya sa mansyon kinabukasan, ang atmosfera ay tila mas lalong bumigat. Nakita niya si Carlos sa loob ng kanyang opisina, magulo ang buhok at maraming bote ng alak sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa sahig ay narinig ni Belen mula sa labas. Gamit ang kanyang pagiging anino, dahan-dahang lumapit si Belen sa pintuan. "Hindi maaari! Paanong nangyaring wala na tayong pera sa bangko?" Sigaw ni Carlos sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. "Sinabi ko na sa inyo, kailangan ko lang ng 3 araw. Kapag nakuha ko na ang titulo ng lupa mula sa asawa ko, mababayaran ko rin ang utang ng kumpanya." Napatakip ng bibig si Belen. Ang hinala niya ay tama. Hindi lang basta naghihirap ang kumpanya ni Carlos, kundi lubog na ito sa utang dahil sa kanyang maling mga desisyon at lihim na pagsusugal. Ang pag-aanyaya sa BH Designs para sa party ng kanyang ina ay hindi lang para sa dangal, kundi isang huling desperadong hakbang para makakuha ng mga bagong investors gamit ang peking imahe ng yaman. Dahan-dahan si Belen na pumasok sa kanyang maliit na silid. Inilabas niya ang isang makapal na envelope mula sa ilalim ng sahig. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng divorce na matagal na niyang inihanda sa tulong ng kanyang abogado, kasama ang mga ebidensya ng pambababae at pang-aabuso ni Carlos. Ang bawat pahina ay tila isang tiket patungo sa kanyang kalayaan. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, narinig niya ang malakas na kalabog sa labas ng gate ng mansyon. Isang tunog ng mga lalaking sumisigaw at pilit na kinakalampag ang bakal na pinto. Ang bawat sigaw ay tila isang sampal sa katahimikan ng gabi. "Carlos, lumabas ka riyan. Alam naming nandyan ka. Bayaran mo ang utang mo sa amin kung ayaw mong sunugin namin ang bahay na ito." Mabilis na sumilip si Belen sa bintana. Nakita niya ang 3 lalaking nakaunipormeng itim. Ang kanilang mga mukha ay tila mga demonyong naniningil ng kaluluwa. Sila ang mga loan sharks na matagal nang kinakatakutan ni Carlos. Sa loob ng sala, nakita ni Belen si Carlos na nanginginig sa takot, habang si Doña Carmen ay tila nawalan ng malay sa sofa dahil sa shock. Dito na unawaan ni Belen ang lahat. Ang kanyang asawa ay isang hungkag na kuta, isang lalaking nagpapanggap na hari sa ibabaw ng isang bundok ng kasinungalingan. At siya ang tanging pundasyon na pilit nitong ginigiba, hindi alam na kapag siya ay umalis, tuluyang guguho ang lahat. Kinuha ni Belen ang kanyang panulat at pinitas ang isang pirasong papel. Isang huling mensahe para sa kanyang monquadakpit na ibibigay niya sa gabi ng party. Habang nagsusulat, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Ang kanyang puso ay kasing dingal na ng bakal. "Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan sa likod ng mga gintong pader, Carlos? Ang gabing ito ang magiging simula ng iyong pagtatapos at ang aking muling pagsilang." Itinupi niya ang papel at isinama sa envelope ng divorce. Habang ang tunog ng mga sumisigaw na maniningil sa labas ay patuloy na umaalingaw-ngaw, naramdaman ni Belen ang isang kakaibang ginhawa. Ang bagyo ay nandito na at siya ang tanging may hawak ng payong na hindi kailanman ibabahagi sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang huling gabi, bago ang party, ay naging isang mahabang paghihintay. Sa dilim ng kanyang kwarto, isang tanong ang iniwan ni Belen sa hangin. Isang tanong na tila isang sumpa na hindi na mababawi. Ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa sandaling akala mo ay nakuha mo na ang mundo? Ang huling hapon sa loob ng kusinang ito ay may dalang kakaibang lamig sa kabila ng init na nanggagaling sa nagbabagang kalan. Maingat na hinahalo ni Belen ang paboritong sinigang ni Carlos. Ang bawat pag-ikot ng sandok sa loob ng palayok ay tila isang pagbibilang ng mga natitirang minuto ng kanyang pagtitiis. Ang bango ng sampalok at sariwang gulay ay pumupuno sa silid. Isang amoy na para kay Belen ay hindi na sumisimbolo sa pagkalinga, kundi sa isang obligasyong malapit ng matapos. Walang ibang maririnig sa kusina kundi ang banayad na pagkulo ng sabaw at ang mabigat na paghinga ni Belen. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na takip ng palayok. Ang babaeng nakikita niya ay pagod. Ang mga mata ay may malalim na anino ng puyat. Ngunit may isang kislap doon na hindi kailanman nagapi ng pang-api. Ito na ang huling pagkakataon na gagamitin niya ang kanyang mga kamay upang pagsilbihan ang mga taong hindi kailanman kumilala sa kanyang halaga.
Dahan-dahang kinuha ni Belen ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng apron. Isang mensahe mula kay Tita Aida ang bumungad sa kanya. The stage is set, Bella. The red carpet is ready. The world is waiting for the queen to reveal herself. Don't look back. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Belen. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng bawat taon na lumipas. Ang mga gabing umiiyak siya sa dilim, ang mga araw na tinitiis niya ang bawat masasakit na salita ni Carlos, at ang bawat sampal ng katotohanang siya ay itinuturing lamang na isang gamit sa bahay na ito. Ngunit ang lahat ng iyon ay magsisilbing gasolina para sa apoy na sisiklab mamayang gabi. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Doña Carmen. Ang matanda ay nakasuot na ng kanyang mamahaling gown na kulay ginto, puno ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan, tila ba siya ang reyna ng buong mundo sa gabing ito. Bakit hindi ka pa naghahanda, Belen? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Ang mga bisita ay darating na sa loob ng 1 oras. Mairitang saad ng matanda habang tinitingnan ang niluluto ni Belen. At ano ito, sinigang? Sa gabi ng aking anniversary? Wala ka talagang taste. Huling-hiling po ito ni Carlos para sa tanghalian niya kanina, ma. Mahinahong sagot ni Belen nang hindi tumitingin. Huwag mo akong masagot-sagot at makinig ka. Lumapit si Doña Carmen at may inilapag na isang plastic na bag sa lamesa. Yan ang isusuot mo mamaya. Ayaw kong makita kang suot ang mga luma at mabahong damit mo habang nagsisilbi sa mga bisita ko. Yan ang uniforme ng mga katulong noong nakaraang taon, sapat na iyan sa'yo. Binuksan ni Belen ang plastic. Sa loob nito ay isang kupas na uniforme, may mantsa at punit sa laylayan. Ito ay isang tahasang pagpapakita ng kawalang galang, isang paraan upang ipaalala kay Belen na sa gabing ito ng karangyaan, siya ay mananatiling nasa pinakamababang antas ng lipunan. Suot mo ba iyan mamaya, Belen? At siguraduhin mong hindi ka lalabas sa kusina maliban na lang kung kailangang mag-refill ng mga pagkain. Ayaw kong makita ng mga kaibigan ko na ang asawa ng anak ko ay mukhang pulubi. Pahabol ni Doña Carmen bago siya tumalikod ng may mapang-aping tawa. Nanatiling nakatingin si Belen sa basahan na itinuring na damit para sa kanya. Sa halip na maiyak, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang sariling bag na nakatago sa sulok ng kusina. Sa loob nito, nakatupi ang isang napakagandang sutlang itim na gown. Isang orihinal na disenyo ni Bella. Ang tela nito ay kasing lambot ng ulap at may mga bordang ginto na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Magpapakita ako, ma. Magpapakita ako sa paraang hindi ninyo makakalimutan. Bulong ni Belen sa kanyang sarili. Pumasok si Carlos sa kusina, nakasuot ng kanyang mamahaling tuxedo. Bagaman mukhang disente sa labas, ang kanyang mga mata ay bakas ang pagkabalisa dahil sa mga maniningil na tumatawag sa kanyang telepono bawat minuto. Tiningnan niya si Belen ng may halong pandidiri. Siguraduhin mong magiging maayos ang lahat mamaya, Belen. Ang BH Designs ay naroon na sa labas. Ginagawa ang huling touch sa garden. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena na ikapapahiya ko. This night is my last chance to save my reputation. Huwag kang mag-alala, Carlos. Magiging hindi malilimutan ang gabing ito para sa'yo. Sagot ni Belen, ang kanyang boses ay may kakaibang himig na hindi maintindihan ni Carlos. Lumapit si Carlos at hinawakan ang panga ni Belen. Sapat na para masaktan ang babae. Matapos ang gabing ito, ibibigay mo sa akin ang titulo ng lupa mo. Wala ka nang kawala. Utang mo sa akin ang buhay ng tatay mo at oras na para magbayad ka. Binitawan ni Carlos si Belen at lumabas ng kusina. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila isang huling marcha ng isang haring malapit ng mawalan ng korona. Naiwang muli si Belen sa katahimikan ng kusina. Pinatay niya ang kalan. Ang usok mula sa sinigang ay dahan-dahang naglaho, kasabay ng kanyang huling pasensya. Inayos ni Belen ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang mga dingding na naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ang sahig na ilang beses niyang nilinis gamit ang sariling luha. Sa loob ng 5 taon, siya ay naging alipin. Ngunit sa paglubog ng araw na ito, ang alipin ay maglalakad palabas bilang isang malayang babae. Kinuha niya ang kanyang bag at dahan-dahang lumabas sa pintuan sa likod, patungo sa isang sasakyang naghihintay sa kanya sa kabilang kanto. Isang bagong simula ang naghihintay, at ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pagpunit sa kontrata ng kanyang pagkaalipin. Ang gabi ay nagsisimula na, at kasabay ng pagsindi ng mga mamahaling ilaw sa garden ni Carlos, ay ang pagsindi rin ng mitsa
nasasabog sa mukha ng mga taong nagmalupit sa kanya. Ang hardin ng mansyon ay naging isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw at mamahaling pabango. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na tila ba ang bahay na iyon ay isang bahagi ng paraiso sa lupa. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon ng BH Designs, isang madilim na tensyon ang bumabalot sa bawat ngiti ni Carlos habang kinakausap ang kanyang mga bisita. Ang bawat tawa niya ay pilit, ang bawat pag-inom niya ng alak ay mabilis, tila ba sinusubukan niyang lunurin ang takot sa mga maniningil na alam niyang nasa labas lang ng gate. Sa isang sulok, nakaupo si Tatay Juan sa kanyang wheelchair. Suot ang isang simpleng barong na binili ni Belen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha sa paligid, ngunit halata rin ang kaba sa kanyang bawat paghinga. Katabi niya si Belen, nasuot pa rin ang uniforme ng katulong na ipinilit ni Doña Carmen, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati. Siya ay nakatayo ng matuwid, ang kanyang mga mata ay tahimik na nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang asawa. Ang aksidente ay nangyari sa isang iglap. Sa pagtatangka ni Tatay Juan na kumuha ng isang baso ng tubig mula sa dumaang waiter, nawala ng kontrol ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang mamahaling kristal na baso ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag nito sa makintab na sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng mahinang musika at tawanan ng mga tao. Ang bawat piraso ng kristal ay kumalat, tila mga luha ng isang pusong malapit ng sumabog. Tumigil ang musika, ang lahat ng mata ng mga bisita, mga negosyante, politiko at mga sikat na personalidad ay lumingon sa direksyon ni Tatay Juan. Ang katahimikan ay naging mabigat, tila isang kumot na bumabalot sa kahihiyan ng matanda. Lumapit si Carlos ng mabilis. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng alak na kanyang iniinom. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila isang pagtapos sa kanyang huling pasensya. Tiningnan niya ang basag na kristal. Pagkatapos ay ang kanyang biyenan na nanginginig na sa takot. Anong ginawa mo? Ang boses ni Carlos ay mahina ngunit puno ng lason, sapat na para marinig ng lahat. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng basong ito? Mas mahal pa ito sa buhay mo, matanda ka. Pasensya na Carlos, hindi ko sinasadya. Nanginginig na sagot ni Tatay Juan, ang kanyang boses ay tila isang pakiusap para sa kanyang dignidad. Pasensya? Ang pasensya ay para sa mga taong may pakinabang, pero ikaw, isang kang pabigat na dinala rito ng asawa kong inutil. Bulyaw ni Carlos, hindi na iniisip ang mga taong nakatingin. Belen, lumapit ka rito. Dahan-dahang lumapit si Belen, ang kanyang mukha ay blanko. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Tingnan mo ang ginawa ng tatay mo. Dinumihan niya ang gabi ni Ma. Sinira niya ang reputasyon ko sa harap ng mga investors ko. Sigaw ni Carlos habang kinukuha ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera at marahas na inihagis ito sa direksyon ni Belen. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa hangin bago dahan-dahang bumagsak sa tabi ng mga basag na kristal. Ayan ang pera, pulutin mo yan. Lumuhod ka sa harap ng mga bisita ko at linisin mo ang bawat piraso ng basag na baso gamit ang mga kamay mo. Humingi ka ng tawad sa akin at kay Ma dahil sa kahihiyang idinulot ninyo. Nanatiling nakatayo si Belen. Tumingin siya sa pera sa sahig. Pagkatapos ay sa asawa niyang tila nawala na ang katinuan dahil sa kayabangan. Ayaw mo? Bibigyan kita ng huling pagpipilian, Belen. Muling saad ni Carlos, ang kanyang boses ay malamig na parang bangkay. Lumuhod ka ngayon at linisin mo ang kalat na ito. O sakin mo ang gamit mo at ang inutil mong tatay at lumayas kayo sa bahay ko ngayong gabi. Wala kayong ititira kahit ang damit na suot ninyo ay akin. Isang malakas na singhap ang nanggaling sa mga bisita. Si Doña Carmen ay nakatayo sa likuran ni Carlos, nakataas ang noo at may mapanuyang ngiti. Inaasahan nilang lahat na yuyuko si Belen. Naiiyak siya at magmamakaawa, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit si Belen sa kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga kamay ni Tatay Juan na puno ng gasgas mula sa pagtatangkang pulutin ang baso kanina. Gamit ang kanyang sariling panyo, maingat niyang pinunasan ang dumi sa barong ng kanyang ama. Ang bawat galaw niya ay puno ng paggalang at pagmamahal, tila ba wala sila sa gitna ng isang mapang-aping madla. Tay, huwag kayong mag-alala, hindi na kayo muling yuyuko sa kanila, bulong ni Belen, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Itinuwid ni Belen ang kanyang tayo. Tumingin siya kay Carlos, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang hukom.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpalamig sa dugo ni Carlos. Gusto mong lumuhod ako, Carlos? Gusto mong makita ang asawa mo na gumagapang sa sahig para sa perang kinuha mo rin naman sa akin? Ang boses ni Belen ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong garden. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na ba? Takang tanong ni Carlos, ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahang kinuha ni Belen ang isang dokumento mula sa loob ng kanyang uniforme. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesang puno ng mamahaling pagkain. Hindi ako aalis dahil pinalayas mo ako, Carlos. Aalis ako dahil tapos na ang panahon mo. At ang basong nabasag ni tatay. Huwag kang mag-alala, babayaran ko iyan. Kasama na ang buong mansyong ito na nakasanla na pala sa kumpanya ko. Ang katahimikan sa garden ay naging kasing tulis ng mga basag na kristal sa sahig. Ang bawat bisita ay napatigil. Ang bawat hininga ay napigil. Si Carlos ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang mukha ay unti-unting napapalitan ng matinding takot habang nakatingin sa dokumentong may pirma ni Bella. Ang huling mitya ay sinindihan na at ang pagsabog ay magsisimula na sa isang segundo. Ang katahimikan sa loob ng hardin ay naging kasing tulis ng mga piraso ng kristal na nakakalat sa paanan ni Belen. Ang bawat bisita ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa babaeng kanina lang ay tinatawag na walang silbi. Si Carlos ay nakatayo sa gitna ng liwanag. Ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay. Tila isang pinturang nabura ng ulan. Anong kalokohan ito, Belen? Ang boses ni Carlos ay nanginginig. Hindi na sa galit kundi sa isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Sinasabi mo bang ikaw si Bella? Isang katulong? Isang asawang palamunin? Huwag kang magpatawa sa harap ng mga kaibigan ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Belen. Dahan-dahan niyang inalis ang apron na may mantsa at ang kupas na unipormeng ipinilit sa kanya ni Doña Carmen. Sa ilalim nito, bumungad sa lahat ang isang napakagandang sutlang itim na gown na may bordang ginto, isang disenyo na tanging ang pinakamahuhusay na mananahi lamang ang makakagawa. Ang tela nito ay yumayakap sa kanyang katawan nang may dangal, tila isang baluti ng isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Ang bawat singhap mula sa mga bisita ay tila isang musika sa pandinig ni Belen. Si Doña Carmen ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat, habang tinitingnan ang diamanting brooch na suot ni Belen, isang pirasong bahagi ng koleksyon ng BH Designs na hindi pa nailalabas sa publiko. Hindi lang ako ang nagdisenyo ng gabing ito, Carlos. Ako ang may-ari ng kumpanyang binayaran mo gamit ang perang ninakaw mo sa sarili mong mga investors. Ang boses ni Belen ay malakas at puno ng awtoridad. Bumasag sa bawat kasinungalingan sa loob ng mansyon. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang naglakad papasok si Tita Ada. Suot ang kanyang maringal na kasuotan, tumayo siya sa tabi ni Belen at humarap sa madla. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng katotohanan. Ladies and gentlemen, wika ni Tita Aida, ang kanyang boses ay umaling-awngaw ng may pinalidad. I am the legal representative of BH Designs, and I am here to officially confirm that the woman standing before you, the woman you called a servant, is the founder and CEO of our international brand. She is the real Bella. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na hangin na yumanig sa buong garden. Ang mga kamera ng mga mamamahayag na naroon ay nagsimulang kumuha ng litrato, hindi na kay Carlos o Doña Carmen, kundi sa nagniningning na si Belen. Hindi maaari pagsasabuatan ito, sigaw ni Carlos, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Belen, asawa kita, lahat ng sayo ay akin din sa ilalim ng batas. Iyan ang akala mo, Carlos, tugon ni Belen habang kinuha ang folder na inilapag niya kanina. Narito ang mga ebidensya ng paglipat mo ng kumpanya sa pangalan ng mga dummy accounts mo para takasan ng utang. At narito rin ang ebidensya na ang mansyong ito ay nakasanla na sa BH Holdings dahil sa utang mo sa amin. Sa madaling salita, Carlos, nakatayo ka sa lupaing pag-aari ko na. Nanlamig ang buong katawan ni Carlos. Napaupo siya sa damuhan, katabi ng mga perang itinapon niya kanina kay Belen. Ang mga papel na pera ay tila mga tuyong dahon na walang halaga sa harap ng kapangyarihang ipinakita ng kanyang asawa. Lumapit si Belen kay Doña Carmen na ngayon ay tila isang basang sisiw sa kanyang gintong gown. Tumingin si Belen sa mga mata ng matanda, walang galit, tanging awa lamang ang makikita.
Ang kwintas na pilit mong ibinibintang sa akin kanina? Itago mo na iyan, ma. Dahil bukas, iyan na lang ang matitira sa yaman mo kapag kinuha na ng mga bangko ang lahat ng alahas mo para bayaran ang mga utang ni Carlos. Tinalikuran ni Belen ang matanda at bumalik sa tabi ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang inalalayan si Tatay Juan na tumayo mula sa wheelchair. Ang matanda ay nakatingin sa kanyang anak nang may mga matang puno ng luha at pagmamalaki. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Tatay Juan na muli siyang naging isang tao. Tay, tara na po, may bago na tayong tahanan, isang tahanan na puno ng respeto at pagmamahal, bulong ni Belen. Bago sila lumabas ng gate, huminto si Belen sa harap ni Carlos. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal, ang pirasong bakal na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Sa halip, maingat niya itong inilagay sa loob ng basong puno ng alak na hawak ni Carlos kanina. Keep the change, Carlos. Consider that as the last payment for the debt of gratitude I owed you. We are officially even. Habang naglalakad si Belen palabas ng gate kasama ang kanyang ama at si Tita Aida, ang tunog ng mga palakpakan mula sa ilang mga bisita ay sumabay sa malamig na ihip ng hangin. Hindi na siya lilingon pa. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, naramdaman niya ang pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit para kay Belen, ito na ang pinakamaliwanag na sandali ng kanyang buhay. Ang reyna ay nagbalik. Hindi para maghari sa iba, kundi para maging Panginoon ng sarili niyang kapalaran. Ang sulyap ng buwan sa langit ay tila isang saksi sa muling pagsilang ng isang babaeng minsan nang binuo ang sarili mula sa mga basag na pangarap. Ang kabanata ng kanyang pagtitiis ay tapos na, at ang aklat ng kanyang kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan sa hardin ng mansyon matapos ang pag-alis ni Belen ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat taong naroon. Ang bawat bisita ay nananatiling nakatayo, hindi malaman kung dapat na bang umalis o manatili pa upang saksihan ang huling bahagi ng trahedyang ito. Ang mga mamahaling ilaw na disenyo ng BH Designs ay tila naging mga saksi sa kahihiyan ni Carlos, na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa damuhan, hawak ang basong may lamang singsing na itinapon ni Belen. Hindi nagtagal, ang tunog ng mabilis na pagbukas ng gate ay bumasag sa katahimikan. Ngunit hindi ito mga bagong bisita. 3 lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang 2 lalaking nakabarong na may dalang mga legal na dokumento, ang mabilis na naglakad patungo sa gitna ng sirkulo. Ang bawat hakbang nila sa sementadong daan ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Carlos Monteverde, ang boses ng opisyal ay malakas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong estafa, falsification of public documents, at grand embezzlement mula sa iyong mga investors. Kailangan mong sumama sa amin sa presinto ngayong gabi. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Carlos. Tumayo siya nang nanginginig. Ang kanyang tuxedo na kanina ay simbolo ng kanyang yaman, ay ngayon ay lukot-lukot na at puno ng dumi. Hindi maaari, may pagkakamali rito. Ang asawa ko ang may-ari ng BH Designs, mababayaran namin ang lahat. Ang asawa ninyo ang naghain ng reklamo laban sa inyo, Mr. Monteverde, malamig na sagot ng isa sa mga abogado. Ibinigay na niya sa amin ang lahat ng ebidensya ng iyong mga lihim na bank accounts at ang paglilipat ng pondo ng kumpanya. Wala ka nang kawala. Isang malakas na tili ang nanggaling kay Doña Carmen. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa anak ko. Kami ang mga Monteverde. Kami ang may-ari ng mansyong ito. Hindi na po, madam, putol ng abogado habang ipinapakita ang isang papel na may selyo ng korte. Dahil sa mga utang ni Carlos na hindi nabayaran, ang mansyong ito ay formal ng kinuha bilang collateral. Mayroon kayong 24 na oras upang kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang lugar na ito. Ang lahat ng alahas at kagamitang binili gamit ang pera ng investors ay kailangang maiwan para sa liquidation. Ang mukha ni Doña Carmen ay tila naging isang basang-basahan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa kanyang leeg. Pilit na itinatago ang mga diamanting kwintas na suot niya, ngunit alam niyang sa gabing ito, ang lahat ng kinang ay maglalaho na. Ang bawat bisita na kanina ay pilit na kumukuha ng kanyang atensyon ay ngayon ay mabilis nang tumatalikod at naglalakad palabas. Ayaw madamay sa kahihiyang ito. Habang pinupusasan si Carlos, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa karamihan. Tila umaasang lilitaw si Belen
at sasabihing biro lang ang lahat. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang malawak na bakanteng espasyo kung saan kanina ay nakatayo ang kanyang asawa. Ang babaeng binaliwala niya, inabuso at minaliit, na ngayon ay siya palang may hawak ng kanyang tadhana. Sa kabilang bahagi ng bayan, malayo sa kaguluhan at tunog ng mga sirena, nakaupo si Belen sa beranda ng kanyang bagong bahay sa Tagaytay. Ang lamig ng hangin ay yumayakap sa kanyang balat, nagdadala ng amoy ng mga pine trees at sariwang bulaklak. Ang katahimikan dito ay hindi nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Sa loob ng bahay, mahimbing nang natutulog si Tatay Juan sa isang malambot at malinis na kama. Walang amoy ng alikabok, walang ingay ng sigawan. Tanging ang marahang tunog ng hangin sa labas ang maririnig. The police just arrived at the mansion, Bella. Ang boses ni Tita Aida mula sa pintuan ay mahinahon. Lumapit siya at inilapag ang isang mainit na tasa ng tsa sa tabi ni Belen. Tapos na ang gabi ng paniningil. Magmula ngayon, wala na silang kapangyarihang saktan ka. Tumingin si Belen sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na kumikinang sa ibaba. Isang luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding ginhawa. Ang bigat na 5 taon niyang dinala ay tuluyan ng naglaho. Hindi ko akalaing ganito pala kasarap huminga ng malaya, tita, bulong ni Belen. Pinaghirapan mo ito, anak. Ang bawat tahi mo sa gabi, ang bawat pagtitiis mo sa araw, lahat ng iyon ay naging pundasyon ng kalayaang ito. Sagot ni Tita Aida habang hinahaplos ang buhok ni Belen. Dahan-dahang kinuha ni Belen ang kanyang cellphone. Maraming missed calls mula kay Carlos, mga mensaheng puno ng pagmamakaawa at paninisi. Ngunit hindi niya binuksan ang mga ito. Sa isang mabilis na galaw, pinindot niya ang block button. Ang bawat contact, ang bawat connection sa nakaraan ay isa-isang pinutol. Ano na ang susunod nating gagawin? Tanong ni Tita Aida. Mabubuhay tayo, tita. Gagamitin ko ang BH Designs para sa mga taong gaya ko, mga taong nakalimutan ng mangarap dahil sa bigat ng kanilang mga tanikala, saad ni Belen, nang may matatag na tinig. Habang iniinom ang kanyang tsaa, naramdaman ni Belen ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang tibok ng takot, kundi ang tibok ng isang bagong simula. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Belen, ang araw ay kakamulat pa lamang. Sa likod ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Carlos sa loob ng selda, ang mukha ni Doña Carmen na walang tirahan. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang kanilang kwento ay tapos na sa kanyang aklat. Ang kanya namang kwento ay nagsisimula pa lamang sa isang pahinang puti at malinis. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng silid sa Tagaytay ay tila isang banayad na haplos na nagigising sa diwa ni Belen. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang paggising ay laging may kasamang kaba at ang mabilis na tibok ng puso dahil sa takot na mahuli sa pagtulog ng kanyang biyenan. Ngunit ngayon, ang tanging maririnig sa silid ay ang malambot na paggalaw ng mga kortina at ang mahinang huni ng mga ibon sa labas. Bumangon si Belen at dahan-dahang naglakad patungo sa salamin. Titig na titig siya sa sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi nasuot ang kupas na uniforme. Siya ay nakasuot ng malambot na puting silk robe. Ngunit sa likod ng marangyang kasuotan, nakikita pa rin niya sa kanyang mga mata ang bakas ng isang taong matagal na binihag ng takot. Ang bawat maliliit na pilat sa kanyang mga daliri, mula sa pagtatahi at paglilinis, ay tila mga mapa ng kanyang nakaraan. Naglakad siya patungo sa kusina upang maghanda ng kape. Sa isang sandali, nang aksidenteng mahulog ang kutsara mula sa kanyang kamay, biglang nanigas ang buong katawan ni Belen. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay tila isang malakas na hudyat ng panganib sa kanyang pandinig. Mabilis siyang lumingon sa pintuan, inaasahan ang matinis na sigaw ni Doña Carmen o ang mabigat na hakbang ni Carlos. Nang mapagtanto niyang wala nang darating na sisigaw sa kanya, dahan-dahang huminga ng malalim si Belen. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Dinarama ang mabilis na tibok nito na unti-unting kumakalma. Ligtas ka na, Belen, wala na sila, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng saya at sakit. Minsan ang pinakamahirap na tanikalang dapat lagutin ay ang mga nakatali sa ating isipan. Ang boses ni Tita Aida ay nanggaling sa likuran. Nakatayo ang matandang babae, may dalang isang maliit na florera ng sariwang bulaklak. Ngumiti si Belen ng bahagya.
Hindi ko akalaing kahit malaya na ako, tila naghihintay pa rin ang katawan ko sa susunod na hagupit. Umupo sila sa beranda, ninanamnam ang lamig ng umaga. Tumingin si Tita Aida sa malayo, ang kanyang mga mata ay naging mapungay, tila may hinahalungkat na alaala mula sa nakalipas na panahon. Alam mo ba kung bakit kita tinulungan ng higit pa sa isang empleyado, Belen? Tanong ni Tita Aida. Umiling si Belen. Akala ko po ay dahil nakita ninyo ang aking talento sa pagdidisenyo. Iyon ay isa lamang sa mga dahilan. Ngunit ang totoo, may utang na loob ako sa tatay mo, simula ni Tita Aida. Maraming taon na ang nakalilipas, noong nagsisimula pa lang ako sa negosyo, at wala pang kahit ano, ang tatay mo ang nagligtas sa maliit kong tindahan mula sa sunog. Hindi siya nagdalawang isip na pasukin ang nagbabagang gusali para iligtas ang mga telang tanging puhunan ko. Nasunog ang kanyang mga kamay noon, ngunit tumanggi siyang tumanggap ng kahit anong kabayaran. Nanlaki ang mga mata ni Belen. Ngayon lang niya nalaman ang kwentong ito. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay dahan-dahang lumalabas sa hardin, inaalagaan ang mga halaman. Ang mga kamay ni Tatay Juan, na may mga lumang peklat ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan sa paningin ni Belen. Kaya nang malaman ko ang nangyari sa inyo nang makita kita sa kumpanya ni Carlos na tila isang kandilang unti-unting nauubos, alam kong oras na para bayaran ang kabutihan ng tatay mo sa pamamagitan mo, pagpapatuloy ni Tita Aida. Hindi mo kailangang dalahin ang bigat ng mag-isa, Belen. Ang tagumpay mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa dangal ng tatay mo na pilit nilang tinapakan. Naiyak si Belen, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay tila malinis na tubig na naghuhugas sa kanyang mga sugat. Niyakap niya si Tita Aida, isang yakap na puno ng pasasalamat at pagtanggap. Sa hapon ng araw na iyon, ginawa ni Belen ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigang si Marisa, ang taong pinilit ni Carlos na layuan niya dahil bad influence daw ito sa pagiging masunuring asawa. Marisa, si Belen ito. Ang boses ni Belen ay puno ng emotion. Belen, Diyos ko, akala ko ay nakalimutan mo na ako. Nabalitaan ko ang lahat sa balita. Ang tapang mo, girl. Proud na proud ako sa iyo. Ang masayang boses ni Marisa sa kabilang linya ay tila isang bitamina sa nanlalambot na diwa ni Belen. Nag-usap sila ng matagal, tawanan at kwentuhan na tila walang lumipas na panahon. Sa bawat tawa ni Belen, naramdaman niya ang unti-unting pagkadurog ng mga pader na itinayo ni Carlos sa paligid niya. Naisip niya ang lahat ng mga babaeng gaya niya na kasalukuyan pang nakakulong sa madidilim na mansyon, at doon ay nabuo ang isang bagong layunin. Bumalik si Belen sa kanyang kwarto at binuksan ang kanyang sketchpad. Sa unang pahina, iginuhit niya ang isang ibong lumilipad palabas ng isang gintong hawla. Ngunit ang ibon ay walang mukha ng pighati. Ito ay may mukha ng pag-asa. Tumingin muli si Belen sa salamin bago matulog. Hindi na niya nakita ang alipin. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng handang lumaban, handang magmahal muli sa sarili, at handang bumuo ng isang mundo kung saan ang bawat tahi ay simbolo ng kalayaan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Belen. Isang paghingang malalim, payapa, at tunay na malaya. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Minsan ito ay ang huling hakbang ng pagpapaubaya sa kanila sa sarili nilang tadhana. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Belen habang nakatingin siya sa labas ng bintana. Ang hamog sa Tagaytay ay dahan-dahang napapawi. Inilalantad ang isang figura na nakatayo sa labas ng kanyang gate. Isang matandang babae na nakasuot ng kupas na damit, ang balikat ay bagsak, at ang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay tila isang pugad ng gulo, si Doña Carmen. Dahan-dahang lumabas si Belen, ang bawat hakbang niya sa damuhan ay may dalang bigat ng nakaraan, ngunit may gaan ng kasalukuyan. Huminto siya ilang metro bago makarating sa bakal na gate. Ang tunog ng pag-ikot ng trangka ay hindi maririnig. Tanging ang malalim na paghinga ni Belen ang namamayani sa katahimikan ng umaga. Belen, anak, ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig. Wala na ang talim at pait na dati ay nagpapatalon sa puso ni Belen sa takot. Ngayon, ang boses na yon ay tila isang tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Patawarin mo ako, wala na kaming matirhan. Kinuha na ng bangko pati ang huling apartment na tinutuluyan ko. Gutom na ako, Belen. Tiningnan ni Belen ang matandang babae. Hinanap niya sa kanyang puso ang galit na dati ay nagpapaningas sa kanyang mga gabi,
Ngunit ang tanging nahanap niya ay isang malalim na awa. Ang reyna ng mansyon ay isa na lamang anino ng kanyang sariling kayabangan. Hindi na ako ang asawa ng anak ninyo, madam, mahinahong sagot ni Belen. At hindi na rin ako ang alipin na pwedeng sipasipain sa tuwing masama ang timpla ninyo. Alam ko na ang lahat ng pagkakamali ko. Hikbi ni Doña Carmen, ang mga luha ay gumagawa ng landas sa kanyang makapal na makeup na ngayon ay burado na. Parang awa mo na, patuluyin mo ako kahit sa bodega lang. Maglilinis ako, gagawin ko ang lahat ng iniutos mo sa akin noon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Belen. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako nambubuhay ng tao para lang gawing alipin. Tutulungan ko kayo, ngunit hindi dito sa loob ng pamamahay ko. Inilabas ni Belen ang isang maliit na card mula sa kanyang bulsa. Iyan ang address ng isang maayos na home for the aged. Binayaran ko na ang unang 6 na buwan mo doon. May pagkain, may gamot at may mga taong mag-aalaga sa iyo. Iyan ang huling tulong na maibibigay ko sa iyo bilang pagkilala sa dating pagkakaibigan ninyo ng pamilya ni Carlos. Pero, paano si Carlos? Tanong ng matanda. Si Carlos ay kailangang harapin ang mga kasalanang ginawa niya sa batas, sagot ni Belen. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta si Belen sa bilangguan upang dalawin si Carlos. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang tuxedo ay napalitan ng kulay orange na uniforme. Ang mukha ni Carlos ay payat, ang kanyang mga mata ay tila mga hungkag na balon ng pagsisisi. Nang makita ni Carlos si Belen, mabilis niyang itinumbok ang kanyang mga palad sa salamin. Belen, ilabas mo ako rito. Alam kong mahal mo pa ako. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ang lahat. Gagawa tayo ng bagong simula. Tumingin si Belen sa mga mata ni Carlos. Wala na siyang nakitang hari. Wala na siyang nakitang banta. Nakita lamang niya ang isang henit na lalaking pilit pa rin kumakapit sa isang kasinungalingan. Carlos, narito ako para magpaalam. Ang boses ni Belen ay kalmado, tila isang lawas sa gitna ng kagubatan. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil kailangan kong bitawan ang huling piraso ng kadena na nagtatali sa akin sa iyo. Ang pagpapatawad ko ay para sa sarili ko, para hindi na ako muling managinip ng iyong pangalan. Huwag, Belen, huwag mo akong iwan. Pagsusumamo ni Carlos, ang kanyang boses ay paus na sa pagiyak. Binigay ko sa iyo ang 5 taon ng buhay ko, Carlos. Kinuha mo ang lahat, ngunit hindi mo nakuha ang kaluluwa ko. Ngayon, ibinibigay ko na sa iyo ang katahimikan na hinihingi mo. Huwag mo na akong hahanapin pa. Tumayo si Belen at dahan-dahang lumakad palabas ng visitation room. Ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto sa likuran niya ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Sa bawat hakbang niya patungo sa labas ng bilangguan, naramdaman ni Belen ang sikat ng araw na dumadampi sa kanyang mukha. Wala nang galit, wala nang pait. Tanging ang malinis na hangin ng kalayaan ang nananatili. Bumalik siya sa Tagaytay, kung saan naghihintay ang kanyang ama sa hardin. Nagluto si Belen ng paborito nilang pagkain, at sa gitna ng kanilang hapunan, walang ibang maririnig kundi ang tunog ng kanilang masayang pag-uusap at ang huni ng hangin sa mga puno. Sa gabi bago siya matulog, binuksan ni Belen ang kanyang notebook. Sinulatan niya ang huling pahina ng kanyang nakaraan. Ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa iyo, kundi ang makita ang sarili mong masaya at buo muli habang sila ay naging bahagi na lamang ng isang malalayong alaala. Ipinikit ni Belen ang kanyang mga mata ng may ngiti. Alam niyang bukas ang kanyang paggising ay hindi na para sa iba, kundi para sa kanyang sarili at sa bagong mundong kanyang binuo ng may pagmamahal at dangal. Ang bawat umaga ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay puno ng luha, ngunit ngayon ay isinusulat na gamit ang tinta ng ginto at liwanag. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa dibdib ni Belen tuwing sisikat ang araw. Sa halip, ang nararamdaman niya ay ang kiliti ng hangin sa kanyang pisngi at ang init ng pag-asang hindi na muling maglalaho. Sa gitna ng malawak na auditorium sa Manila, ang bawat upuan ay puno ng mga taong naghihintay sa pinaka-inaabangang fashion show ng taon, ang The Silent Strength Collection ni Bella. Ngunit ang gabi na ito ay hindi lamang tungkol sa mamahaling tela at sining. Ito ay tungkol sa mga kwento ng muling pagkabuo. Sa backstage, abala si Belen sa pag-ayos ng huling detalye ng isang gown. Ang kanyang mga kamay ay bihasa at mabilis, ngunit ang bawat hawak niya sa tela ay puno ng pag-iingat.
Lumapit si Tita Ada. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang nakatingin sa kanyang paboritong disipulo. Handa ka na ba, Bella? Tanong ni Tita Aida nang may malambot na tinig. Ang buong mundo ay naghihintay na makita ang iyong likha. Ngumiti si Belen, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ready na ako, tita, pero higit sa mga gown, gusto kong maramdaman nila na may kapangyarihan ang bawat babaeng naririto. Nang magsimula ang musika, hindi mga sikat na modelo ang unang lumabas sa runway. Sila ay mga karaniwang babae. Mga inang binuo ang sarili matapos iwanan, mga anak na nagtagumpay sa kabila ng hirap, at mga babaeng nakatakas mula sa madidilim na relasyon. Bawat isa sa kanila ay suot ang mga disenyong gawa ni Belen, mga disenyong sumasalamin sa kanilang sariling katatagan. Sa harapang hanay ng mga manonood, nakaupo si Tatay Juan. Suot ang isang maringal na barong, ang kanyang mukha ay puno ng kislap ng kaligayahan. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila isang awit ng pagkilala sa lahat ng sakripisyong pinagdaanan nila. Alam ni Belen na ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa dangal ng kanyang ama na minsan nang itinapon sa putikan. Nang sa wakas ay lumabas si Belen sa dulo ng palabas, ang buong auditorium ay tumayo. Ang tunog ng palakpakan ay tila isang malakas na alon na yumayakap sa kanya. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging ang kanyang tiwala sa sarili at ang gown na siya mismo ang nagtahi sa loob ng kanyang bagong bahay. Salamat! Simpleng wika ni Belen sa mikropono, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang koleksyong ito ay para sa lahat ng mga taong sinabihan na wala silang silbi. Tandaan ninyo, ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng sasabihin ng iba, kundi ng kung paano ninyo bubuuin ang inyong sarili mula sa mga pirasong pilit nilang dinurog. Pagkatapos ng matagumpay na gabi, dinala ni Belen ang kanyang ama sa isang dalampasigan sa Batangas. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay ang tanging musika sa kanilang paligid. Nakaupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Anak, masaya ako dahil nakita kitang ganyan. Mahinang saad ni Tatay Juan habang hawak ang kamay ni Belen. Akala ko noon ay habang buhay tayong magiging anino sa bahay ni Carlos. Tapos na yon, Tay, ang anino ay naging liwanag na, sagot ni Belen habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Naisip ni Belen ang kanyang nakaraan. Ang mga gabing naglilinis siya ng sahig habang umiiyak. Ang mga hapong tinitiis niya ang lait ng kanyang biyanan. Lahat ng iyon ay parang isang malayong panaginip na lang. Ngayon, ang BH Designs ay mayroon ng foundation na tumutulong sa mga kababaihan upang magkaroon ng sariling kabuhayan. Ang bawat pisong kinikita niya ay nagiging tulay para sa kalayaan ng iba. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Siya ay si Gabriel, ang arkitektong tumulong kay Belen na itayo ang kanyang bagong studio at ang foundation. May dala siyang 2 tasa ng kape at isang matamis na ngiti. Walang mga salitang kailangan. Sa bawat tingin ni Gabriel kay Belen, naramdaman ng babae ang isang uri ng respeto at paghanga na malayo sa possessiveness ni Carlos. The stars are coming out, Bella, wika ni Gabriel habang nakatingin sa langit. Tumingala si Belen. Ang bawat bituin sa langit ay tila isang paalala na sa kabila ng kadiliman, laging may liwanag na naghihintay na matuklasan. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pasasalamat, pag-ibig sa sarili, at tunay na kapayapaan. Wala ng takot, wala ng utang na loob na nakasakal. Tanging ang bagong umaga na puno ng posibilidad ang naghihintay. Ang kwento ng alipin ay opisyal nang natapos, at ang kwento ng isang malayang babae ay patuloy na sumisikat, kasing liwanag ng araw sa silangan. Ang huling sulyap ni Belen sa karagatan ay may dalang pangako na hinding-hindi na niya hahayaang maging maliit ang kanyang mundo para sa sinuman. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamagandang disenyong nagawa niya ay ang kanyang sariling buhay. Lumipas ang mga taon na parang isang mahabang tahi sa isang dambuhalang tela, puno ng kulay, may mga bahaging buhol-buhol, ngunit sa huli ay nakabuo ng isang napakagandang sining. Ang pangalang Belen Monteverde ay tuluyan ng naglaho sa mga usap-usapan sa bansa. At sa halip, ang tanging naitira ay ang alamat ni Bella, ang babaeng nagpatunay na ang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamalakas na sandata ng isang pusong naghahanda.
Sa loob ng kanyang tahimik na opisina sa Tagaytay, na nakaharap sa nagniningning na Taal Lake, nakaupo si Belen habang tinitingnan ang isang lumang litrato. Ito ang litrato ng kanyang sarili noong siya ay nagsisilbi pa sa mansyon. Ang mga mata niya roon ay malungkot at tila laging humihingi ng tawad sa mundo. Ngunit sa tabi nito, nakalagay ang kanyang pinakabagong cover sa isang international magazine, kung saan ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kapayapaan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan para kay Belen ay hindi ang kawalan ng ingay, kundi ang kawalan ng takot sa kanyang puso. Ngayon, kapag nakakarinig siya ng malakas na tunog o mabigat na hakbang, hindi na siya nanginginig. Sa halip, tumatayo siya ng matuwid. Batid na ang bawat sulok ng kanyang buhay ay pinoprotektahan ng kanyang sariling pagsisikap at dangal. Ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay hindi rin naging madali. Hindi pinatawad ni Belen si Carlos at Doña Carmen sa paraang ibabalik niya sila sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad niya ay ang pagbitaw sa huling hibla ng puot na maaari sanang lumason sa kanyang hinaharap. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagtitiis ng matagal at pinatawad niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng isang malupit na guro. Sa huli, ang kanyang tagumpay ang naging pinakamataas na uri ng hustisya. Sinasabing si Carlos ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, isang haring nawalan ng kaharian at korona, habang si Doña Carmen ay namumuhay ng payapa, ngunit mag-isa, sa Home for the Aged na binabayaran ni Belen. Sila ay naging mga tauhan na lamang sa isang nakaraang kabanata na wala ng puwang sa kasalukuyan. Isang hapon, lumapit si Tatay Juan kay Belen habang ito ay nagdidisenyo. Ang matanda ay maayos na ang kalusugan at ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng kahihiyan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Ang bawat peklat sa kanilang mga palad ay tila mga medalya ng kanilang pakikipaglaban. "Anak, salamat dahil hindi ka sumuko," bulong ni Tatay Juan. Ngumiti si Belen at hinalikan ang kamay ng ama. "Tay, ang inyong halaga ang nagbigay sa akin ng lakas para hanapin ang sarili ko. Tayo ay hindi na muling magiging alipin ng kahit na sino." Sa bawat babaeng nakikinig sa kwento ni Belen, may isang mahalagang aral na naiwan. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung gaano ka kailangan ng iba, kundi sa kung gaano mo kamahal ang iyong sarili. Ang utang na loob ay hindi dapat maging rason para ibaon ang sarili sa hukay ng pagdurusa. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling magpasya kang ikaw ang may-ari ng iyong bukas. Ang kwento ni Belen ay nagtatapos dito, hindi sa isang marangyang kasalan o sa isang maingay na paghihiganti, kundi sa isang tahimik na sandali ng pagtanggap. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, alam ni Belen na ang bawat gabi ay may dalang pangako ng isang bagong umaga. Isang umagang siya mismo ang nagdisenyo, maayos ang bawat tahi at punong-puno ng pag-ibig na hindi kailanman muling mababali. Ang sining ng kanyang buhay ay kumpleto na. At sa bawat hibla nito, ang tanging maririnig ay ang awit ng isang malayang kaluluwa.